Hi, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po ay si Caregiver Len. You can call me Len for short. Ako po ay caregiver sa aking asawa who suffered traumatic brain injury, very severe, due to a motorcycle accident back in 2016 when he picked me up from work. And what happened was, there was a driver who crossed the street and stopped in front of us, and we hit the back of his car, and that was the reason why I flew on top of my husband's head, landed on the street, and luckily, or I was blessed to be saved by the Holy Spirit that day because I was wearing a full helmet, and so the scratch of the helmet was right here. If it wasn't for that helmet, I wouldn't be here talking to you on this YouTube channel that you're watching right now. And I am also a mother to our 15-year-old son, which I'm proud to say na itaguyod ko ng 8 taon na alagaan yung asawa ko at yung anak namin ng 8 taon na. So, yung asawa ko po ay nakapag helmet ng maliit, ganyan. Pero, hindi po nakaprotekta sa kanyang ulo yung helmet niya. So, kayong mga nagmumotor dyan, talagang mag-invest kayo sa mga protective gear para maprotektahan kayo sa anumang mga aksidente. At saka, huwag kalimutang magdasal bago mag-brum-brum sa monobila ng motor na yan. So, paano ko naiahon o naitaguyod ang aking pamilya ay dahil yun sa Panginoon, at hanggang ngayon ay nandito ako sa inyong harapan para sabihin sa inyo at i-inspire kayo sa istorya ng buhay ko. Okay, so walang sapilitan kung hindi kayo manunood, but kung gusto niyo matuto at malaman ang buhay ko bilang isang caregiver at nag-iisa dito sa bansang Amerika, keep watching, not my flat nose, but listen to my story and just look up into my eyes. Hindi lang. So, anyway, so ganun ang nangyari naming mag-asawa, no? Tapos, na kumatos yung asawa ko ng 13 days sa hospital at binigyan siya ng doktor ng mga 25 to 50% of survival. So, ganun kalala yung nangyari sa asawa ko. Kaya, sabi ng doktor, magiging vegetative siya habang buhay at na confined siya sa nursing home ng 5 taon at kalahati dahil meron siyang tracheotomy dito kasi naka-ano siya sa machine dati, mga 13 days siyang naka-attach doon sa machine para lang mabuhay siya. Tapos binutasan din yung pusod niya dito kung saan siya kumukuha ng supply ng pagkain, which was just the milk for him to survive for 3.5 years. Okay? So, sa awa ng Diyos, nung nagising yung asawa ko after 13 days, doon ko napagtanto na lumalaban siya. Kaya ipinaglalaban ng auntie nyo. Tawagin nyo lang kung Auntie Lynn. So, lumaban yung asawa ko. At that time, sabi namin ng pamilya niya, at yung mga mother-in-law ko, sabi nila, baka kaya pa ng asawa ko kasi yung asawa ko, yung nagpupunta yan sa mga war zone sa Iraq, sa Afghanistan. So, palaban si uncle nyo. Tawagin nyo lang siyang uncle. So, ganun ang nangyari sa buhay namin. No? So, ang nangyari ngayon, yung na-end up siya sa nursing home, ay, long story short, parang imbis na gumanon ang kalagayan ng asawa ko, magiging better, lumagapak pababa kasi pag na-end up ka sa nursing home, hindi talaga gaganda ang kalagayan mo doon. Kaya, pinagsikapan kong iuwi yung asawa ko. Nag-quit ako sa trabaho para ma-focus ko yung asawa ko at yung anak ko. Naalagaan silang dalawa kahit wala akong pera at kahit yung future ko ay mas madilim pa sa hating gabi. Dahil wala talaga akong makukuhang financial na maiipon para sa future ko. Kaya pinasok ko ang pag-YouTube para lang mabuhay ang pamilya ko at masuportahan at mabayaran kahit papano yung ibang bills kasi talagang hindi ako makapagtrabaho dahil inuwi ko siya from the nursing home dahil sabi ko sa inyo,
imbis na gumaling siya, bumagsak, nag-decline siya kasi napapabayaan siya doon. Ganon talaga mangyayari pag na-in up tayo sa nursing home, guys. Kaya nagiging full-time caregiver ang Auntie Lynn nyo, pero okay lang dahil kasama ko naman ang Panginoon. Pero kung dumating yung time na yung katawang lupa ko na ay mag-give up, sana naman huwag mangyari. Baka bumalik siya doon sa nursing home at doon ako mag-iiyak dahil pinili ko talaga sakripisyo yung buhay ko para maiuwi ko ang asawa ko at magkasama kaming tatlo. Kaya lang, nasa mga kamay ni Lord yun. Kaya pumasok ako dito sa YouTube, baka sakaling magkaroon ako ng monetization din dito at pwede kong i-keep yung asawa ko dito sa bahay na ako na lang yung mag-aalaga kaysa ibalik siya sa nursing home. So, sana suportahan ninyo ako. Pero hindi ko po kayo pinipilit kung ayaw niyong panoorin ang video ko. God bless po sa lahat ng makakaintindi ng story ko. At may part 2 tayo dahil matagal-tagal tayong magsasama dito sa YouTube channel ko. Kung interesado kayo na matuto kung paano mabuhay na mag-isa, na ginagapang ang pamilya kasama ang baldado kong asawa at saka pagpapalaki ng anak ko na mag-isa. So, thank you sa panonood at sana ay nandun pa kayo sa part 2. Bye! Good night! God bless!